kababayan, ma'am sir. This is Jam, the Filipino channel lang yung pong lingkod. So today is July 23, 2026 at tayo ngayon ay papunta dyan sa may JDM Foods and Beverages. Dito yan sa may P. De Guzman Road, Parada, Valenzuela. At dadalhin po natin yan sa may Citibank Square, sa may Eastwood Avenue, Bagong Bayan, Quezon City po yan. Okay, so magbabalik po tayo mamayang konti po pag nakakuha na po natin sila. Disclaimer lamang po ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger, kaya naman sakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organization sa government of private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Magbabalik po tayo mamaya konti pag nakuha na po natin sila. Pero ang sinasabi niya, bakit daw yung prosecution, yun yung sa kanyang paliwanag, diba naglabas sila ng naglabas sila ng paliwanag ng gabi na sinasabi nga na bakit daw pag mga witness, kahit may kaso ng perjury, pinapayagan ko, bakit daw yung mga senator judges pag may mga kaso, parang gano'n, hindi pwede. Saka iba yung kaso na yun. May suspension eh. Tsaka may suspension sila, kaya hindi sila pwedeng lumalo. Ano sa mga witness, may pinatunayan na walang kaso sa pag-isertor lason pa ba yun, ay tulong siya eh. Yung pala, recommendatory na committee, pero hindi amendments na dapat. Pero ganyan, kung ang tamang dinig ko, kayo na, mayroon kayo mga one-sided persecution. Kung sana yun na lang ginamit niya. Ito lang ang pinanindigan. Ni-research ko, may one-sided persecution. Yung nakikitang parang masyado ay hindi namin binigyan ng karapunan. So, one-sided persecution. Hindi both sa prosecution at sa defense. Pero pag sinabi mo, one-sided prosecutor, prosecution, abay, one-sided talaga sila. Kasi sila yung nag-apostille. Sila nagpo-prosecute, diba? O, talagang may side talaga yan. Sa kabila, prosecution, sa kabila, defense. Yung mga senator dyan, sa gitna dapat. Yung pag-aaral pala ng 99 course, Order University, na psychologist, dalawa to, David Dunning at Justin. Alam ko yung Dunning-Kruger effect. Oo, nakasad yung cognitive bias, kung saan ang mga taong kulang sa kaalaman o kasanayan ay hindi kayang kilalanin ang kanilang sariling kagustuhan. Kumbaga, hindi mo alam na hindi mo alam. Ngayon, kung paninindigan ng isang tao ito yung kanyang kamalian, yun ay dahil nagkukulang siya sa self-confidence ayon sa pag-aaral. Baga panindigan na lang. Oo, may tinatawag na itong pag-aaral na ito. Dunning-Kruger effect. Oo. Dunning-Kruger effect. Hindi mo alam ang tama dahil hindi mo rin alam ang mali. So, feeling mo, yung nalalaman mo ay tama. Ito yung standard. Ganun ko lang. Basahin na natin yung mga bagong-bagong balita. Ito ko, hindi alam ng bobo na bobo siya. Abang-bangan. Ngayon, pag ikaw ba'y iba-iba ng sinasabi, ikaw ba'y sinungaling? Pwedeng inconsistent ka. Kasi, nakita rin press ko niya. Pwedeng malilipit ka. Ito yung press ko sa amin yung naging ng dating bodyguards na pinapaliwanag ng abogado si Antonio Balito na, di ba? Ikamali, hindi niya kasama si Sir Dolores. Tapos itong kaso naman po niya. Kaya nga sabi ni Senator Jimmy, maraming paraan para sagutin yun eh. Yung kung ikaw ba ay bago-bago sinasabi, sinungaling ka. Not necessarily. Pwedeng sagutin daw ng iba't ibang paraan, hindi lang sinungaling. O, ito yung totoo. Balitang totoo to.
May bagong balita na po tayo. Oras natin, alas 9, G's. Mga kapuso, may bagyo tayo ha, bagyong Quiapo. Yan po sa silangan ng Central Luzon. Pero spelling nito, Quiapo. K-I-Y-A-P-O. Pero para rin yung lugar, di ba? Hindi inaalis ang posibilidad na maglandfall sa Babuyan Island. Morning po. Good morning from Rose, Ana Rose. Yes. Sa Pag-asa, with signal number 1 na yan sa Manila at Isabela. Sa northern part. Ingat po mga kapuso dyan sa Babuyan Island. Malakas ang signal natin sa Babuyan Island. Sana magdala ng ulan sa bahagi ng Anganda. Samantala, tigil pasada ng Bukong Manibela nagpapatuloy ngayong araw. Last week sana, no? Hindi lang daw yan. So, Investigasyon ng Senado sa mga anomalya sa flood control project. hindi ko kabisado pa exit dito. Majority Leader JB Ejercito. Pagpapasubina sa tax and bank records ni Vice President Sara Duterte. Ito na, diretsuhan ng dito na dito. Ayon sa isang law professor. Hiling ng Office of the Vice President na sa Senado. Kasi meron Hanapin natin yung sumagot. Oo, meron silang catering sa nila para sa defense daw. Question ng isang magbabatas kasi ang gagastos Senado Saan ba galing yung naggastusin ng Senado? sa taong bayan. Okay. Hindi ba? Yun lang yun eh. Kung gusto magpakita, private yan, kayo magbayad. Diba? Department of Foreign Affairs sinikayat ng isang defense analyst na ilabas ang July 2024 Provisional Memorandum of Understanding sa China makaraang ihayag ng Chinese ambassador na labag sa kasunduan ng China at Pilipinas ang construction sa BRP Sierra Madre at sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shore. Ito sinasabi ng Balang Ambassador eh. Nakita doon na may ginagawang mga bagong infrastructure. Eh yung ginawa May nila, kasunduan kasi sila eh. Okay yung ano eh. yung Pagpapadala BRP ng Sierra pagkain. Madre, Pagpapadala ng mga pagkain na pag-usapan. Pero status ko yun, walang gagawing construction o panibagong infrastructure. Kaya tingnan natin kung totoo bang may ginagawa yung ating. Kasi nung nakita sila, nakalang tayo nagpadala ng Philippine Navy. DOH Region 1, iginita walang dapat ikabahala sa deworming activity sa mga estudyante. Hindi naman tiga sila sa Oo. Inimbestigahan pa naman kung yun talaga yung dahilan. Seguridad sa paligid ng Philippine International Convention Center sa Pasay City, inisnitan pa. dapat dito sa impeachment court. Mag-deworm. Kontra Bulate. Alas 9, 13. In 100 meters, turn left and continue on the same road. Then in 70 meters, turn left and continue on the same road. Yung kilos protesta po ng Grupong Manibela nagpapatuloy sa Marcos Highway at nakatutok doon si Mark Hindi pa. Makalala. Alam itong pinagpapadaanan niya. Patuloy panawagan ng transport group na Manibela sa konkretong aksyon ng pamahalaan sa patuloy na Sundan naman pagkain natin. ng presyo ng mga produktong petrolyo sa Marcos Highway. Arriving in an hour and 2 minutes at 10:16 a.m. This route is toll-free. Hindi nila niya ay bilang pag-inisya na pinaglalaban ng kanilang grupo. Tapos naman ang kanilang ruta ang Marikina Pasig. In Samantala 40 sa kabila meters, naman ang turn isang left biyahe and ng mga continue on metro ng Santo Manila Lake sa Road. Marcos Highway ay wala namang mga naitalang stranded na pasahero. Nakakanan naman ang NMDA sa lugar para magpatupad ng kaisa at pagmasa ng status ng transport. Ako sa magpangalanan ng CMA, Suparanyo, DCWB, Matitang Puno. Practice si ma'am. In 200 meters, turn right and continue on Santo Lake Mga Road. miyembro ng ilang militanteng grupo nagprotesta sa Litex Market sa Quezon City. Ano kaya yung protestang yan? Alamin natin sa ulat ni Alan Gatos. Alan? In 80 meters, turn right and continue on the same road. Bahagi ng Litex Market upang patuloy dahil sa patuloy na pagtaas ng petrolyo. Kabisado nyo dito, ma'am? Dito kayo dumadaan? Opo. Ayun lang kasi ako dumaan dito, taka ko bakit. Ay sa grupo, pabigat na ng pabigat ang Yan lang din po yung In 300 meters, turn right, then turn left and continue on the same road. Ano bang tumbok natin dito? Walang tigil sa pagtaas din ng singilin sa Gente na po ito. kahit sa mga magsasaka. Gente? Opo. Ah, gente rin pala to. Lalo pat Lalabas sinasabi ah. nila rito ang kanilang mga makinarya para makapagtanim. Panawagin
panawagan ng grupo ang pagbasura sa oil deliberation law at pagtanggal sa buwis sa langis. Ako si Alagad sa GMA sa Radyo DCWB, balitang totoo. Thank you, Alan. Ito naman, Oplan kontra Baha. Hindi lang para sa Metro Manila at malalaking lungsod ayon sa DPWH. Eh yun nga, kaya nga nabutol ka In 80 meters, turn right. mga lift-lift nila. Ano malino organization. Ito, yan. Sige, paliwanag. Manny Vargas, anong paliwanag? Hindi lamang sinasabi na natin na hindi lamang yan sa Metro Manila at mga malalaking lungsod na bansa na kasentro ang pagsinap ng gobyerno na maisa na Turn left and pagbaha continue on na Santos Road. nailalarasan at nagtatalan sa ibang mga lalawigan. Binigyan din ng Department of Public Works and Highways sa kanyang ilabas sa payag na sa cloud ng pinalakas sa Oakland kontra Baha ang iba't ibang lugar In bansa 300 kasama na dyan meters, ang mga turn left turista. onto General T. de Leon Sa Road. Pangulong Bongbong Marcos na mapabilis ang pag-upa ng magiging baha sa mga flood zone at mga mababang lumana. Sinabi ng kagawaran sa kanilang ilabas sa payag na ang ginagawang pag-aalis ng mga basura, mga para sa mga ilog, estero at iba pang green sistema ay ginagawa rin sa Bacolod, Cagayan, Oro, Cagayan Valley, lalawigan ng Cebu, Ilocos Region, Lungsod Nasa, lalawigan ng Tartas, Maguindanao at iba pang mga lugar sa Visayas at Mindanao. Ito ay para mabawasan na ang servisyo at pangalit sa mga motorista, commuter, estudyante at maging sa mga manggagawa. Samantala, lagi ng panahon dito sa lungsod ng Manila, makulap at makulit ang papabilid at kuminsan ay pananganakang pag-ampon. Guardian ng GMA, Bukaradyo, Tony, Palitan, In 80 meters, turn left. Nakita ko na inaanap naman Ano yun? yung tinatawag pala na yun nga, yung tingin ko sa sarili ko yun. Ano? Nilalakman ka, pero wala pala. Oh. Ang tawag pala doon, meta-ignorance. Kamangmangan sa sariling kamangmangan. Hindi mo alam na hindi mo. Ayan. Okay, Nalito lang pala ako doon. Yun pala yung tulay na yun. Napanig ka mga Parang, Nalito depende lang nga, ako. kasi natapos na nga. Nablangko ako kanina. Article Ano 4. ba yan? Article 4 ng prosecution kahapon. Alamin natin kung ano yung overall assessment ng defense team dyan. Nasa linya natin, Attorney Michael Poa ang tagapagsalita at miyembro rin ng defense team ni Vice President Sara Duterte. Attorney Poa, good morning. Good morning. Good morning, Ma'am Cathy. Good morning, Kaligan. Yung tanongin sino nanalo. Yung Oo, huwag tayong puntos. Oo. Masyado pang maaga. Oo. Masyado pang maaga. Ikaw, kayo ba sa defense one-sided? Hindi, ayoko lang tanongin. Okay, tapos na itong Article 4. Yung rape threat. Naging satisfied ba yung prosecution sa paghain ng ganong artikulo laban kay VP Sara Duterte o nagkulang pa rin ito? Sa tingin ng depensa, Siyempre, pero premise ko lang yung sagot ko. Siyempre, nasa kabilang panig kami, no? So, it's natural yung advocacy namin. Sa amin naman, basta kami, meron kami mga target. Yung, siyempre, testing the credibility ng mga witnesses na sumalak for Article 4. Sa amin, at this point, no, we were able to meet the target. Now, kung nagawa ba ng prosecution ang gusto nilang gawin, that obviously up to the appreciation of the impeachment court. Pero sa amin, hindi pa kasi kami nakapag-presenta ng aming ebidensya. So, it might be a safe answer, pero sasabihin ko hindi pa kasi kompleto. So, I think we cannot establish kung talagang nabigyan nila ng pruweba yung kanilang aligasyon on case. pero paliwanag natin kasi nanonood ang publiko. Opo. Kasi yung pagtatanong ba o kino-question ang credibilidad ng witness nitong prosecution, tama lang ho ba yun sa proseso na nakikita, napapanood ng publiko? Opo, parte po kasi yan, even in regular court hearings, no, na siyempre pag may witness, ang una mong titingnan ay yung credibility. Gusto mo i-test yung credibility. Kasi siyempre, kung mapakita mo na hindi credible yung witness, lahat na ng sasabihin ng witness will follow in terms of ano yung magiging appreciation of court at ng publiko in this case, no?
So, talagang kasama po yan sa pagkatest ng, yung pagkatest ng credibility, kasama po talaga sa isang target ng cross-examination. Now, were we able to do that? Were we able to show na hindi ganun ka-credible yung mga witnesses? I cannot say. That will be up to the impeachment court. But at least we were testing dun sa mga, at least dun sa mga investigasyon na sinagawa ng NBI. Kasi yun naman yung mga main characters natin for last week. At pagdating naman ng turn ng defense, kami rin may pagpapakita ng mga ebidensya to show context. Kasi yung pagbabanta, yun mismo yung question namin. Yun yung what we are putting at issue is para sa amin, hindi dapat siya makarakterize as banta. Attorney Powa, ito po binawasan ng, marami yung nabawas dun sa listahan ng mga witness dapat ng prosecution pagdating sa grave threat. Kayo po ba ay mas maraming mga witness na ipipresenta pag turn nyo na? Depende Baka po mamaya yan, no? mahulog Kasi to yung eh. pagbabawas ng witnesses, I think that's normal also. Pagdating po kasi siguro para maintindihan ng ating mga kababayan din, ang mga listahan ng witnesses, ilalagay namin yan sa kanya-kanyang pre-trial slip na binibigay natin sa korte, sinusubite sa korte. At ang nilalagay kasi natin, lahat na lang pwede nating maisip na witness, ilalagay natin dyan. Kasi kung hindi natin na ilagay dyan, hindi na natin magpapresenta unless reservations are made. So pagdating sa amin, titignan din namin kung just with a few witnesses, ma-establish na natin yung punto na gusto nating ma-establish. Mapakita na natin yung konteksto ng mga utterances na bigkas ng ating Vice Presidente. So kahit kami rin naman on our part, baka magbawas din kami ng mga witnesses. We cannot say for sure right now, depende sa takbo ng aming presentasyon. But hindi rin malayong mangyari po yan. Kumbaga, very much possible na kahit kami magbawas din ng mga witnesses dahil tayo naman po, gusto rin natin ma-expedite na yun. Okay, sundan ko lang yung nabanggit mo, no? Hindi, sa tingin nyo, hindi siya grave threat. So ano po yung tingin nyo sa naging action mo ni Pipi sa pinapakita mo? Opo. Sa atin, Sir Igan, napakahirap sumagot. Although may sagot ako, hindi ko lang masabi ngayon dahil we'll go into the merits of the case. At yun nga yung naging reminder ng ating presiding officer today. But sa atin, we want to show context kung ano yung kailangan yung naging utterance, kung bakit para sa amin hindi siya banta and it's something else that we will be able to show through our evidence tawagin or yung sa aming presentation. Pasensya na po talagang I understand where you're coming from and I really want to answer you directly. Kasi Medyo bound lang tayo ng rules. nabanggit naman doon sa mga naunang impeachment trial na kaya gano'n, may pantaring sa kanya. Parang action niya. Para reaction niya ito, oo. Reaction. Okay, may ganon, opo, pero it's not as simple as just parang showing a justification. It's really a context din po para mapakita na hindi banta yung intensyon. But in any case, hindi ko po kasi talaga ma-discuss, no? Kaya, but again, I'm really sorry. Because hindi ko kayo mabigyan ng material or tamang sagot. Okay lang po. Okay. Opo. Dako tayo sa article 2. Opo. Sa yapan igatin mo. Opo. Yung pagtutol ninyo dun sa pagsampina, yung hiling na sampina dun sa mga bank documents, sa mga tax records, sa financial activity ni VP Sara, ano pong pinakapunto ba, may nalalabag mo ba sa karapatan ng pangalawang Pangulo? Opo, sa atin po, no, yung punto lang natin doon, ito siguro masasabi ko na dahil factual lang naman, naihayag ko na naman sa oral argument. So, ang punto lang natin talaga doon is, while we understand the need for transparency, no, and we are one with everyone else pagdating sa accountability, meron po kasi tayong mga nakasulat sa ating mga batas regarding yung confidentiality ng ganyang mga dokumento. That's why we were trying to say na bago tayo makahingi, hindi natin sinasabi na bawal humingi ng ganyang dokumento. But we have to establish, number one, specific ba yung hihingi? Pangalawa, relevant ba talaga? At pangatlo, dahil meron tayong yung process, not just for the Vice President, pero for all impeachable officials and even for all Filipinos, kahit po ako at kayo, meron kasing mga protections afforded by law
tayo takot sa dokumento, pero sa pagpapalabas ng mga dokumento, sumunod naman tayo doon sa mga nakasulat sa batas kung anong pwede at hindi pwede. But that's our point, and I feel na nailahat naman natin, no, nailatag natin yung mga punto natin. And we have to recognize na hindi ganun yung ruling ng impeachment court, and we will submit and respect the decision of the impeachment court through the presiding officer without, syempre, waiving any remedies that we have under the law. So meron pa, meron pa mga remedies para Yun mapigilan nga pa rin. yung sunod kong tanong kasi Opo, iba pa attorney Towa yung pagpapasubpina ng mga dokumento para ipresenta sa Senado, pero iba rin yung paggamit ng mga dokumentong yon sa impeachment trial mismo. Ito po inaasahang hahadlangan nyo rin po. tama po, hindi naman hahadlangan, but syempre we have a right to object kung sa tingin namin hindi na relevant, no? Or hindi na relevant precisely doon sa mga allegation sa articles of impeachment. So hindi malayong mangyari that there might be objections here and there, but we will be very reasonable. Hindi naman po kami mag-object for the sake of objecting. And then yung siguro yung sunod na tanong, kasi parating natatanong sa akin, yung aakyat pa kami sa Supreme Court. Wala pa kaming desisyon tungkol dyan. Pinag-usapan pa namin. Kasi you have to weigh things eh. Kung umakyat tayo sa Supreme Court, will that be advantageous for us? Yun ba ay talagang gusto natin gawin? Yung mga bagay na yan ay pinag-iisipan pa rin natin, of course, in consultation rin with our client, the respondent. Ultimately kasi makikinig din naman tayo sa respondent kung ano ang saloobin din niya ukol. Attorney Powa, nakakausap mo ba si VP Sara? Kasi wala siya ngayon sa bansa, ano? Opo. Recently nasa Malaysia. Ano yung mga, Updated. ano yung reaction niya dito sa unang bahagi ng presentasyon ng prosecution? Dito naman po sa presentasyon ng prosecution, nakakausap po ang ating Vice Presidente. In fact, on a daily basis, several times a day pa nga. Siyempre, may mga engagements din po siya, not just in The Hague, kasi meron siya mga engagement with Filipino communities. Pero, yun yung nilalaman din ng statement niya. But, pagdating sa kanyang nararamdaman sa nangyari, well, anticipated naman namin yung mga ilalabas talaga naman na dyan yung mga nangyari na investigation sa NBI, pati na rin yung pagpa-file ng NBI ng recommendation nila na, for preliminary investigation, which nangyari na nga sa DOJ. So yung mga bagay na yun, anticipated eh. So hindi naman po namin kung don't dwell on them. Ang pinag-uusapan lang namin is really how to proceed going forward. So yung mga ilalabas naman namin pag pagkakataon na namin maglabas ng ebidensya. But as far as communication with the Vice President is concerned, very consistent naman po kami. Talagang halos araw-araw o kung hindi man araw-araw or several times a day, nagkakaroon kami ng mga pag-uusap. Masasagot, subjudice ba to? Ano yung tungkol sa catering? Alam mo ba yun? Yung catering, hindi naman yan subjudice. So, pero ang problema lang dyan, wala po kasi akong involvement dyan dahil that is an OVP matter. Kaya kahapon natanong din tayo sa press con. I just had to be honest, no, and say na ang naging pagpupulong kasi is between OVP and I think Secretary Bantu. So, hindi ako makapag-komento eh. I tried to ask, no, kasi nung nagkaroon ng meeting, I was anticipating, matatanong ako ng media, so I reached out to one of the staff members of OVP. At that time, I couldn't reach out to Yusek Lopez because magiging testigo siya eh, nung linggo na yon. And ayokong akusahan ng witness tampering or something like that. So I reached out to the OVP. Ang nasabi lang sa akin is administrative matters yung napag-usapan. Maaaring kasama yan, no, yung pagkain. But hindi ako makapag-komento, sir. Pasensya na po dahil hindi talaga ako involved dyan sa naging pag-uusap. Pero hindi naman po kayo nagugutom sa depensa. Okay ba? Attorney Okay Powa. naman yun, may pagkain naman po kami. May pagkain naman po kami, no? And I think normal lang naman kung yung mga request ko ganyan. I just don't know kung ano yung extent ng naging mga request. Okay. Tony Powa, salamat po sa mga pagpapaliwanag. Ingat po kayo. Opo. Salamat po, Sir Igan, Ma'am Cathy. Pasensya na po kayo kung hindi ko I was in another interview kanina, so hindi ako nakasagot sa Okay lang po. staff. Pero Thank maraming you po. salamat po. Thank you po. Thank you. Alas 9:30, napakinggan po natin yung panig ni Vice Presidente Sara Duterte, si Atty. Michael Powa, tagapagsalita at member po ng defense team ni
Sarah. Pamilya niyo yung side nila. One side. Ay, yung one side. One side. 9:30 oras natin. Punta tayo sa the other side. Others. Bala, di ba talaga naman dapat Oo. walang kinikilingan eh. No, professor at litigation lawyer. Ayan, litigation. Oo, yung mga, I object. Attorney Howard Calguera. Attorney Calguera, magandang umaga. Igan at Cathy ang kasama nyo. Yes, ingat, Kagi, at nagapakinig, magandang umaga po. Pero wala ho tayong other side. Hindi ho tayo prosecution. Hindi, kaya nga. Middle lang. Mga si Robin na ang other side. Okay, post-assessment tayo dito sa, tapos na ang Article 4, di ba? Tapos na yung witness nila. Sa tumatakbo impeachment trial, Attorney Calleja, natutumbok ba natin yung gusto ng publiko na pananagutan o transparency? Well, tingin ko yung transparency, yung accountability, nasagot yan nung pinayagan minsan yung mga, o isumpina yung mga dokumento, no? Number 1. Number 2, with regards naman dito sa Article 4, tingin ko, nung itong huling witness nila, itong si Director Matibag, si Berti, mukha namang natahin niya yung, kasi yung betrayal of public trust, yung witness ni Vice President, mukhang natahin niya between the object evidence of the videos, yung testimony ng dalawang nauna na NBI investigators, at ngayon yung si Director nga, mukhang natahin niya na nakita nga niya na yung mga sinabing salita talagang naglalaman at tumutubok sa betrayal of public trust at multiple violation of the Constitution. So medyo sa tingin ko lang po, no, opinion ko lang naman na medyo maganda ang latag ng Constitution in Article 4. Yung pong Article 4, ito po ang inuna ng prosecution kasi sinasabi po nila, ito yung madaling maintindihan ng mga mamamayan. Yung kung ano yung pagbabantangan ni VP Sara Duterte sa buhay ni Pangulong Marcos at iba pa, sa tingin niyo po ba naging successful po ang prosecution para ipaintindi sa taong bayan itong isa sa mga basihan ng impeachment complaint laban sa VP Presidente? Well, yun nga sabi ko kanina, maganda yung latag nila in the hope na sana nga ang panawagan ko rin sa ating mga mamamayan open-minded sila, hindi sila one-sided, makita nila yung ebidensya, no? Kasi kung talagang pag-aaralan naman natin yung mga sinabi ni Vice President, talagang ito po ilaban ito na talagang sinabi po niya at nakita rin yung kanyang history of violence o yung tendency of violence, no? So pinakita din kahapon yung mga videos na sinusupport yung sheriff, pati yung mga videos na meron parang doon ko lang nalaman din kahapon na meron din parang tangka yung mga ibang kapatid ni Vice President, si Presidente. So nakita yung kakayanan at seriousness ng mga banta ito. At hindi lang naman ito banta, kahit na sino, klaro naman na ang banta ito nakatekta sa ating Pangulo. So, tingin ko nga, sabi ko nga kanina, mukhang natahi kahapon mula sa evidence tungo doon sa betrayal of public trust at multiple violation of the Constitution at yung witness ni Vice President Sara to continue to lead the country or to continue to be a public official of the country. Hindi ko pwede tignan yung mga banta ni VP Sara o kapatid niya tungkol sa Pangulo. Parang for the content, meron silang audience meron silang kumbaga parang hinihintay na matapang na reaksyon sa kanila. So parang hindi ba ito masasabing yapang lang pero walang kakayahan? Parang yung ginagawa ng ibang mga content creator. Diba? Pero nga ang hirap dito ikan at gabi yung nagsasalita, merong kapasidad number 1, merong history kasi may nakita na sinatap na siya may history na ng Tokham. Yung Tokham lumabas din kahapon, di ba? Nung hearing ni Matibag. So, nakita na merong propensity at merong kakayanan
At ito, sabi ko nga, hindi naman basta-basta lang yung kanilang binabandaan. Ito yung presidente at dito, paulit-ulit ilang beses sinabi ito. So hindi lang kumaga yabang lang at sabi nga, yung threat nito sa national security, may bandang ganito, paano ingat kasi kung gayahin ito ng mga ibang tao at kung sabihin ay sabi nung idol mo at mayor ganito o si congressman ganito, idol ko siya, si Duterte, kaya susundin ko o gagawin ko, di ba? May mga ganyan po. So, nandiyan po yung banda at nandiyan po yung panganib sa buhay ng ating presidente. Kailangan po bang patunayan? Kasi kahapon po, doon na naman po yung tungo ng mga pagtatanong. Kailangan po bang patunayan na meron talagang kinontratan spesipikong tao para mapatunayan yung grave threat? Oo. Maganda rin sa sagot ni Director Matibag, no, dito na sabi nga, nung sinabi yon yung grave threat, consummated na at talaga makita na tunay yung threat, no, yung pagbabanta o yung pagkapatay o yung tuloy nitong banta na ito, panibagong ano naman yon, ibang crime naman yun, pwedeng murder, pwedeng let's say whatever other crime, no, na pwedeng masampa. So yun nga, ang sabi ko nga, hindi naman kailangan kasi ang usapin dito fitness at yung grave threat at yung kanyang betrayal of public trust na nakita rin at pinaliwanag na klaro na kung may mangyari sa presidente ang may gain o may ganansya si Vice President din. So klaro na kumbaga nandoon yung benefit lahat sa kanila at nandoon yung motibo kung ito man yung mangyari sa ating presidente. Yung naratibo ng kampo ni VP Sara na pinopolitika lang siya dahil pinipigilan siya tumakbo sa 2028. 32 million yung pumoto sa kanya at ngayon kahit pa paano nagunguni siya sa survey, yung trust rating niya. Ano itong mga naratibo dito kumpara dito sa impeachment trial o paglilitis sa kanya, Tony Cabrera? Kung makikita mo, Igan, yung naratibo nila, they're playing not to the senator judges na nandoon kasi alam na nila kung hindi mga kakampi nila, no? Klaro-klaro naman yung mga bias ng senator judge. I think yung narrative nila talagang playing to yung kanilang political capital, no? Yung kanilang mga loyalista, ika nga, on their side. Kasi kita mo, lumabas na naman yung 32 billion. Lumabas na naman lumabas yung bagong trust rating na klaro naman, sinabi rin at sinagot din ni Director Matibag na wala namang connection yan at yan snapshot lang. Hindi naman yan pwedeng i-validate na porket mataas ang trust rating, hindi ka na nag-violate ng public trust or a culpable violation of the Constitution. Wala naman pong connection. At nasabi na nga ilang beses, yung kanyang 32 million votes, hindi naman ito tangga o hindi ito panangga against accountability and transparency. Hindi rin ito lisensya para lumabas sa patay. No? So, ito nga, kung meron kang 32 million, the higher vote, the higher responsibility to be a law upon it. And so, yun. So, hindi naman ito politika, pero sabi nga natin, sana pumatang mga ating isipan na sundin ang ebidensya. Ang susunod kong tatalakayin, hindi pa po yung hindi maipaliwanag na yaman, medyo sa dulo yon. Ang susunod po yung confidential fund. Ano po ang kailangang patunayan ng prosecution para tumibay po yung kanilang mga yung kaso at mga aligasyon? Ito po kasi malinaw din ito, no? Na kaya nga tingin ko doon sa mga prosecution, nandoon din nakalista pa nila si Mary Grace Piatos, kung maalala natin. Excuse me. Pero ang uunahin nila next week, yung mga opisyalis ng Land Bank para klaro na lumabas yung pera at tinanggap ito ni Vice President. Ngayon, ang susunod, pagkatanggap mo ng pera, saan mo dinaan ito? Saan mo dinala? So, saka siguro doon lalo yung mga ibang ebidensya, itong mga sina Mary Grace, itong mga ibang let's say, yung mga tumanggap ng pera mo meron man. So, bakit makikita doon? At kung hindi talaga ito nalaan o napunta sa dapat na paglaanan o dapat pagkastusan andyan ng batas natin, doon natin makikita meron pa bang public trust, no? Binigyan ka ng ilang daang million, 612 million itong confidential fund.
ginastos ko ba ng tama? Meron pa bang trust sa'yo ang paghawak ng pera ng bayan? At ito po kung meron bang paglabag sa ating siyempre may culpable violation na naman ng ating constitution. So, titingnan din po natin yan. So, doon po natin tatahiin yan. Medyo sa tingin ko, maganda ito at saka maraming pasabog siguro na makikita in the next few weeks. Kasi nga, makita natin, siguro, baka si Igan, kilala si Luis Timpura, makilala natin. Kung kaya si Bering Santos, makilala ba natin? Kung hindi natin makilala, klaro na peke at hindi katotohan yung kanilang mga pinagbibigyan at pinaggagamitan. Sana nga ang publiko, no? Palagi mong binabanggit na open mind, pero sana sa akin, kasi pag nagtatama ako, boring naman o kaya may impeachment fatigue na kagaya na sinabi mo, exciting, baka marami pang mga, so subaybayan lang talaga, di ba? Oo, subaybayan natin at sana nga, ang panawagan natin, open mind yung public. Pero ingat sa kasi sana mas open mind at mas bukas ang isipan yung mga senators. Kasi sila po nanumpa sila pero sila po na sila ay magiging neutral at not biased. So sana hindi natin hihingi na one-sided ang prosecution pero hihingin ko na one-sided na hindi sana one-sided ang mga senator judge. Kasi kung one-sided sila, kitang-kita naman, sana naman, huwag naman gano'n. Lalo na mga re-elections, Sisingilin sila sa 2028. Regalia, maraming salamat sa panahon. Ingat po kayo. Salamat kami, salamat Igan at mabuhay po kayo na. Alas 9:42. Mga kapuso, babalik po ang one-on-one. Walang personalan. One-on-one, walang personalan. DZBB, Balitang Totoo. Number one. Bakit right pa ang binibili mo? Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin. Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na. Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik right na ako. Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa Rightnet. Kaya ako, kailangan hiyang. Kailangan right medicine, kailangan right Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicine. Kailangan right med. Pero, nakinig si Charway na. Trust me. Proof pa sila. Trust? Big word. Pag mommy ka na, your maternal instincts always kick in. Ay pa man tayo, pareho pa rin ang instinct natin mga nanay. And your instinct is science, you know, it's the right choice. Nature Springs distilled drinking water with a 12-step process that ensures safe, world-class, high-quality drinking water trusted by doctors. Trust your instinct. Choose the trusted distilled water brand by doctors. May high cholesterol o diabetes? Oh no! Block na bawal with Glucopro, the super fiber drink. Helps block sugar and cholesterol spikes after meals with proper diet and exercise. Yes! Say yes to Glucopro. Use under medical supervision. Yun nilang quality yan. Ang lamig! Teka, yakapin kita. Sarap ng feeling. Everest Air Conditioner. Han, ano ever best place mo in the world? Siyempre, right here with you. Oh. Everest Air Conditioner. Clean, healthy air. Energy saving. Everbest from Everest. Everest Appliances. Bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Everbest from Everest. Panatiling masaya ang paglilibang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.fagcore.ph. Isang mensahe mula sa Fagcore. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Upang labanan ang pagdami ng mga illegal na online gaming site, inilusad ng Fagcore ang Fagcore Guarantee website na naglalaman ng listahan ng mga lehitimong gaming provider. Ayon sa Fagcore Chairman at CEO Alejandro Tenco, layunin ng bagong platform na magbigay ng malinaw at mapagkakatiwalaang gabay para sa mga manlalaro at publiko. Lalo na ngayon tumarami ang mga peking online gaming platform. Magtungo sa www.fagcore.ph/Fagcore Guarantee para sa listahan ng mga lehitimong platform na nasa ilalim ng regulasyon ng Fagcore. Paalala ni Tenco, ang mga
illegal online gaming sites ay nagdudulot ng panganib at sumisira sa tiwala ng publiko, dahilan para mawala ng malaking kita ang gobyerno. Alamin ang haba o ikli ng iyong buhay base sa iyong blood type. Panoorin muli ang lecture ni Dr. Edinel Calvario sa usapang Kay Galing segment sa Hiling Galing. Hiling Galing. Mapapanood live tuwing Sabado, 9:30 a.m. sa GTV at mapakikinggan sa DZBB. Ano nga ba naging isa sa pinakamalaking pangalan sa agri-industrial machinery ang isang simpleng negosyo? We are here to give you a solution using our knowledge and innovation. Tuklasin natin paano binago ng DOST ang kanyang produksyon. Noon kasi, we are happy we get 5 units. Ngayon, hindi bababa sa 15 units, meaning nag-triple yung production. Abangan yan ngayong Sabado sa Negosyensa. Alamin ang haba o ikli ng iyong buhay base sa iyong blood type. Panoorin muli ang lecture ni Dr. Edinel Calvario sa usapang Kay Galing segment sa Hiling Galing. Alas 10:30, meron po tayong alagang PhilHealth ha. Kung meron po kayong mga gustong malaman tungkol sa benepisyo nyo sa PhilHealth, tutok lamang po sa alagang PhilHealth benepisyo on the spot. Baka po si Mark tsaka si Susan. Usap tayo, susunod na. Ay. Sandali. Ay. Bukas uli. Alas 9 hanggang alas 10 sa 101. Walang personalan. Ako sa amin, 9:58 na.
10 a.m. to 3 p.m. Continuous rate of this traffic now. ang impeachment. Ayan, Live diba? pa rin sa atin yan. Pero today, ang bagyong Sigya po ay nasa labas na nasa loob na ng ating bansa. At napanatili po ito ang kanyang lakas habang nasa Philippines Sea sa layo. Siyang daraan at 5 kilometro silangan ng Central Luzon. Ang malakas po taglay po ng bagyo lakas ng hangin na umaabot ng 45 kilometers per hour at pagpusto na aabot ng 5 kilometers per hour. Oo, meron sa parting north ito no? Sa parting north yung mga medyo, Para mag-landfall eh. Pero na doon sa number 1. Oh, yan, ano nga yung mga demarc, ano yung mga signal number 1. Ay, nakataas naman signal number 1 sa Batanes, Cagayan, kasama ang Babuyan Island, sa Isabela, Apayao, Abra, Caliga, silangan ng gitnang bahagi ng Mountain Province, silangan ng gitnang bahagi ng Ifugao, Ilocos Norte, hilagang bahagi ng Ilocos Sur, at hilagang bahagi ng Aurora. Yan. Signal number 1, dadapunin po sa rin. Pero hindi nyo inaalis yung posibilidad na maglandfall ng bagyo sa Babuyan Island o Cagayan bukas po ng hapon o gabi. At maaaring lumabas ng parabagyo Sabado ng umaga o hapon. Ayan. Okay. Pero siyempre, malapad din yung, di ba, pagkabagyo sa may trunk, sinasabi extension ng bagyo, yan naman na magpapaulan, kalat-kalat, sa Bicol Region, Eastern Visayas, at doon sa Luzon. Diba, naman ng pagkalat ng ulan naman sa area ng sa Mindanao, Western Visayas, Malayo na sa atin. Negros Island, Central Visayas, hanggang Occidental Mindoro at Palawan. Metro Manila sa kayo nalalamig bahagi mo ng Luzon sa hanap ng pagpagulan. Metro localized thunderstorm, mga ice thunderstorm. Pagkakas niya paghapon, Yan. may ulan. Ano, hindi mo napapansin. Oo. Localized thunderstorm lang yung pagkakasing oras hanggang 2 oras na. Nakakapag ulan sa atin. Ito parang pagkapi dito, no? Lumolokan thunderstorm. Kaya yung Pero laban, ako basta. kaya dapat laban natin umaga. Oo. Alas umaga para pag nakalitang alas 10 na, di ba? Alas 10 na. Tapos pagdating ng hapon ng tumula, pwede na ipasok sa loob ng Pag bahay. hindi nakakompleto sa haring araw, sa likod ng rep mo ilagay. Gadawan. Sa likod ng aircon, ayan, di ba, yung mga madaling pagpatuloyan. But anyway, ngayong po araw ng Webes, pag-uusapan natin yung sinasabi, di ba bala ang Bureau of Customs? Ito, akala ko pala na mga lapis lang na to. So, iba ba ang modus na yun? Ay, Ang modus na yun? Ano? So, may kakilala ka, tapos sabihin ng kakilala mo, meron akong parcel. Kaya, magpapakol daw muna. May love ka muna, labs kami. O, papakol muna. sabay sila ako. Wala kayo sila sa parcel. Ay, kaso, nasabihin, Ano? love, Ano love, naman sila ng love, parcel? may papadala ko sa iyo. Alahat, magaling na. Hindi nung pwede ko na lang. Ay, tinato ko sa teddy bear. Ay, Ay, di ayaw na lang. ano? Hindi nagtagumpayon ka agad. Nakala ko papayag, hindi problema sa teddy bear para sa'yo yun. Sabay na kasi. Ha? Pag-itas mo ka namin. Makapalita ka din ako doon. Hindi, minalat mo. Sinamahan ko ng date. Ganyan, dry date. Kasi, paano magkatalolo ko eh? Pero babalik ka lang sa ganito ngayon. Apparently, yung inawarn tayo ng customs, kasi maraming victims doon. Dapat ang talagang ginamit pa nila ang customs para maging legitimo, ha? Yung kanilang panluloko, ha? Diba? Ginaya ata yung kanilang ahensya, ginagaya online na para mag-iisip padala talaga. So parang ang dating, hindi nagluloko yung may padala sa'yo. Parang hindi na. Talaga ulogo lang ko. Hirap naman nila kung sa piso sa nag-take. Paano ka ma-i-love? Ay, lahat
maganda siya magpaliwanag. Tapos, mabigyan na rin niya ng babala yung mga kababayan natin na makakapit na 60 months na itong cover na to na ginagawa sa Bureau of, di ba? Pagdasa na natin yan. Ang marami alam doon siya ng umaga. Continue straight at this traffic light. Dahil lalo rin tumaas ang presyo ng mga produktong petrolyo sa world market sa 3 araw daw. Nakalakalan, 4 pesos and 70 centavos na ang taas presyo sa diesel, habang 4 pesos and 90 centavos sa gasolina at 3 pesos and 30 centavos sa kerosene. Ito ay bunsod pa rin ho ng atensyon sa Middle East na nakaka-apekto sa supply ng daloy at presyo ng langis sa buong mundo. Abangan ho natin yan dahil bukas meron pang trading day at syempre sa Lunes medyo nakikita na natin kung magkano ang itataas, di ba? Para doon sa mga nakikinig ngayon ng DZMM Radio Patrol sa Isleta ay napakikinig na sa Metro at Mega Manila sa 630 kHz sa AM band at sa bayan ho napapanood nationwide sa DZMM Teleradio Cable Channel available sa free to air digital TV sa PRTV Prime Media Channel 31 live kami sa DZMM Teleradio YouTube at Facebook i-like at mag-subscribe sa DZMM Radio Patrol sa Isleta Facebook, TikTok, X at Instagram at ito importante kung gusto nyo magbigay ng inyong mga komento, reaksyon DZMM Teleradio Viber number 0919-278-3000 kanina mo di ba may pinaplas kami doon sa mga televiewers meron signal number 1 dahil itong bagyong Quiapo pero abangan nyo pa rin yung mga developments niya lalo kasi yung mga nagpaplano lalo na
na nananatili po ang DOJ sa lahat ng Pilipino, lalo na mga first responsibility o PWD at patuloy na magbibigay ng pantay na proteksyon at legal na serbisyo. Ay bibida, walang Pilipinong dapat mawala ng aking probinsya dahil lamang sa sila kapansanan. Kaya patuloy na nila itulong ng DOJ ang karapat ng mga PWD. Walang malinong mahayag na gandang pagkikita ng DOJ o siniyon ng ika-4th International Disability Rights Week noong 1973 ay DOJ layunin ang pagdiriwang ng pagsuntin ang kahalaga ng mga batas at politiya para matiyak ang sistema ng partisipasyon ng mga DWD sa lipunan. Ang bahagi ng pagdiriwang mula kagawa ang Personal Division Training Section ng DOJ ng online disability sensitivity training sa August 11 para mapalawak pa ang kalaban sa tamang pagiging sa mga PWD at may tulong ang mga inclusive na serbisyo sa mga Pilina at frontline services ng kagawaran. Yan ang magiging kung firma ng Sigurado. Ito ang Art Paco. Contracting na 1 million, natin po na 800,000 for the sector implemented as part of million sa maritime sector. With that, 50% po ngayon. Dito po tayo po. Well, hindi ko yung tawag sa itong student. Kasi nasa-targeted po yung approach natin. Pero tuloy-tuloy pa rin po. Nagawa rin tuloy-tuloy pa rin yung 50% discount ng ating mga LRTC yung life natin. So, ayun na. Ito talagang binibigyan na lang natin equally important na the transport flow and also the contributes. Hindi po para ating pinapalala na. Sir, sorry, nagpunta sa dinilip na sa Dali po yung pwede. Sir, pwede po bang pa-elaborate na po natin yung naging plano na itaas na lang yung halaga ng fuel discount o sa po yan ng 10 pesos na kinatutupad yun. Ito ba isa sa mga magiging recommendation natin? There was a meeting yesterday, I think, or ngayon, kasama ng ating LTFRB. I'm asking LTFRB to make a proper recommendation pagdating sa ating decision. Kung kailangan natin palawigin na mas mataas. No, kasi if we compute it, itong hinihingi ng petition ngayon ng ating mga traditional and modern chiefs, 300 and 500 additional multa kapag pinagbigyan natin. Ngayon, kapag ito ba ibinigay natin yung suppose na hinihingi nilang kita, ilalagay natin sa fuel discount, so we can add a more amount o mas malaking amount o mas madaming litro, baka naman ma-offset na kahit papaano. So ang bottom line here kasi dito, we protect to commuters. Hindi kailangan na magbayad ng pamatay o targeted yung approach natin. At least po, no, we maintain the inflation kahit papaano. Okay. Ang sabi po ng ibang transport group, meron po pong mga nagreklamo at hali nila na hindi na po ino-honor ng ilang mga gasolinahan fuel discount. Any reaction from the side of DOTR? It's my first time to look at let us know. We're going to coordinate with DOT. Meron pong manual mandata dyan sa Department of Energy. Kung meron pong ginamo-honor dyan, ay naman merong may kayang gawin ng Department of Energy po. Kasi po yan po ay isang agreement with them also sa mga gasoline station na babayaran kayo ng gobyerno sa diskwentong ibibigay ninyo sa ating mga headquarters sa PUGCP. And not only that, no, ayun po ang isa sa mga pinag-usapan din namin with the Chairman Igor pagdating sa ating modern jeepney. Susulatan ko na rin po ang Land Bank of the Philippines at ang EBP para kahit pa paano magkaroon tayo ng moratorium sa PUDMP. Pagkatahit po ng interest na mga kinuhang modern na sasakyan ng ating mga operators. At least mga katulong naman po yan. So kahit magiging mababawasan ang kanilang individual sa pagtaas ng qualified. Ito din, COVID kasi volatile ang ating qualified test ngayon. At bababa, pero at least yung mga government intervention tulad ng moratorium sa interest sa pagpapayan nila sa mga lumahok sa PUPM program natin. Kung may moratorium po dyan, makakatulong din po sa mga pumali sa PUPM. So, PNP, Secretary Eduardo, pwede mo mga
Bani? Pwede mo tanong? Meron namang isa pang media outlet na nagtanong dali ay sasagot natin yung katanungan natin sa kanya. Mamaya na lang kasi gusto ko lang malaman kung ano yung nabubuong pagbaba o pagtaas sa fuel discount from 10 pesos pa na existing ngayon to 15 pesos ang nabubuo o kasi para lang ayaw niya kasi yung mas mataas na babasahe dahil natatamaan ang mga kakapasahero, di ba? Ito na dali ito. Secretary Bani, good morning. Secretary Bani. Ito po muna, sana po muna tayo, live po tayo kay Secretary Buenapre. Sir, magtatanong naman po ni Secretary Buenapre ng ating programa Kabayan. Yung pipinto po ba natin na parang pinag-aaralan ng LTFRB ngayon ay sarado na po ba sa 15 pesos yung possible na itaas doon sa fuel discount bagay lang po sa mga ipagpulog natin sa iba pang edge na gobyerno. Ay, pagdating po doon sa pagpapalawig po ng ating fuel discount po, no? Hindi po natin sinasabi na kailangan itaas ang 15 pesos. Ang mga pinag-aaralan po ngayon, may iba't ibang option. Pwede naman pong damihan pa yung diskwento sa net, sa mga litro. And this is a joint effort po not only of DOT, kasama po ang DOE, ang Land Bank. Yan po yung pag-uusapan namin kung kailangan na ba yung pagdating sa amount ng diskwento o pagdating sa amount ng litro na kailangan itaas. Dahil yan, nasa linya natin si Secretary Lopez. Baka may katanungan pa tayo, Dali. Okay, Secretary Baloy, yung tungkol noon dun sa 15 pesos, oo, na parang Dito lang ba dito? Kasi manghuli po tayo dun. Sige po. eh, mas mabuti ito kesa kasi ngayon may tigil pa sana gusto nila 50? ipagtaas din sa pamasahe. So yung pamasahe yung huwag na munang ipatupad, yung pagtaas na lang mo sa fuel discount so 15 pesos. Mas nananaisip. Tinitiran naman ang kautusan po natin ngayon sa Ano magkasya yung baril ko dito? kailangan ng matising konsultasyon. Hindi lang sa Kasya nga. sa mga iba't ibang regional director din ng LTFRB. Kasi po iba po yung sitwasyon dito sa Caloocan, Maynila, iba rin po ang sitwasyon sa mga probinsya. Pero ang sinasabi natin, ang kailangan natin pangalagaan dito is the inflation at yung community na public denial. Kailangan na ng gobyerno ay may intervention. Hindi naman po ang gusto na ating Pangulo, it become a targeted approach. Kasi sinasagot natin yung Ingat po, badas po. pero kung napapangalagaan po din natin yung ating mga community na public na hindi nila kailangan magdagdag gastos sa tataas ng pamasahe. Kaya po yung sinumungkahin namin sa mga siguro pagkatapos sa mga pag-aaral natin kung sapat na ba yung fuel discount na 10 piso at 200 for 150 liters per week kung kailan namin palawigin yung amount of the discount o yung amount of the liters that they can utilize for 1 week po. So yun po yung maging kasama ng aming rekomendasyon at tinatapos pa po ng LTFRB base rin po sa mga magiging consultation po. Ito ho ba ay para sa Metro Manila lang? Let's say, itaas ang fuel discount to 15 pesos at meron ho tayo sapat na budget for that? Kung Metro Manila muna ang priority? Ang fuel discount program po kasi natin nationwide po. Nationwide, So, okay. buong Pilipinas po yan. Ang kailangan lang po ngayon, yun na po, mas madami sana pong gasoline station sa programang ito. So, yung Ay, na-drop na natin. Maraming salamat po sa panonood. Grabe, Chok. Hanggang sa muli po, ingat. God bless. Paalam po.